Ang jury duty ay tungkulin ng mamamayan sa mga bansa na ang hukuman ay may jury o mga taong pinili na maging hurado. Ang hukom ay namamahala lamang sa paglilitis at ang jury ang nagpapasya kung sino ang may sala o walang sala. Ang simpleng kahulugan ng tungkulin ng jury ay ang humatol matapos ang paglilitis ayon sa patnubay ng hukom ayon sa batas. Sa Pilipinas ay walang jury. Ang paglilitis ay ginagawa sa hukuman na may isang hukom. May jury man o wala sa bayan kung saan tayo ay mamamayan, tayo ay dapat magpasakop sa pamamahala ng otoridad ng ating bayan. Walang pamamahala dito sa lupa na hindi mula sa Diyos at ang pamamahalang iyon ay itinalaga ng Diyos. Ang otoridad dito sa lupa ay itinalaga ng Diyos para sa ating kabutihan upang gawa ng mabuti ang gumagawa ng mabuti at parusahan ang gumagawa ng masama. Ngunit tayong mga mananampalataya ay mamamayan hindi lamang dito sa lupa kundi ng langit. Mula sa langit ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Tayo ay hindi mga dayuhan kundi mga kapwa mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. Tayong lahat ay naging makasalanan at dapat parusahan ng kamatayan ayon sa hustisya ng Diyos. Ngunit gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang sumasampalataya ay hindi hinahatulan, hindi dahil binaluktot ng Diyos ang Kanyang hustisya. Ang parusa sa kasalanan ay inilapat at ipinatupad ng Diyos sa Panginoong Hesus noong siya ay ipinako at namatay sa krus. Sa paraang ito ay binayaran ng Panginoong Hesus ang parusa sa ating kasalanan, kaya tayo ay naligtas. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Hesus na Panginoon natin. Ang Panginoong Hesus ay hindi lamang kabayaran para sa ating kasalanan. Siya rin ang ating tagapagtanggol o abogado sa harapan ng Diyos. Kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol, hindi hukom, sa harap ng Ama, si Hesukristo na matuwid. Paano tayo ipinagtatanggol ng Panginoong Hesus? Hindi para sabihin na tayo ay hindi nagkasala. Totoo na tayong lahat ay nagkasala. Ngunit sinasabi ng Panginoong Hesus na ang ating kasalanan ay ganap na niyang nabayaran ng kanyang katawan at dugo. Sinabi niya bago siya namatay sa krus, naganap na. Ito ang dahilan sa likod ng aral ng Panginoong Hesus, huwag kayong humatol upang hindi kayo mahatulan. Sinabi din niya na kung tayo ay masakdal sa hukuman dito sa lupa, makipagkasundo kayo agad sa nagsakdal sa inyo habang kasama pa siya sa daan. Ang pakikipagkasundo ay iniutos ng Panginoong Hesus dahil ang Ebanghelyo ang mabuting balita ng pakikipagkasundo ng Diyos sa tao. Nang tayo ay sumampalataya sa Ebanghelyo, tayo ay inalis ng Ama sa kaharian ng kadiliman
at inilipat sa kaharian ni Kristo. Kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na at ang lahat ay naging bago. Ito ay mula sa Diyos na ipinagkasundo ang kanyang sarili sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan si Kristo na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Sa paraan ng pakikipagkasundo, tayo ay naging mga mamamayan ng kaharian ng Diyos kung saan ang hari ay ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang hari na naghahari sa katuwiran. At tayo na inaring matuwid ng Diyos ay namumuhay bilang mamamayan ng kanyang kaharian dahil siya na ating hari ay nananahan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sinabi ng ating hari, ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo.